So, good day, sir. So, today is going to be something like laboratory 10. So, first, button na is ipara na to ang Apache, then SQL. So, after that, what ito sa browser, then monit ato ang PHP admin ni, which is the localhost na. Then, ha? So, magano ang first button na to is, i-open na to ang my pitch my PHP admin, which is gani, and then after that is mag click tag new, then after that magbutan tawag mag-create sa tag lab which is ano yun, then nag-create tag, then after sa sulod na ng table is nag-create tag create table student, which is kani isa na ako sa kani int ID int auto determinant primary key. Then, kaning full name Bachelor 100, course Bachelor 50, and then year level. So, sa part 1, so akong gi-create ang database nga page, nga lab dp underscore php. So, gamit ang, ako ang PHP may admin. So, sulod na database, nagimo ko og table students. So, nagimo ko og table students. So, ang ID, then ang ID kay primary key, and then ang auto increment is para unique ang kan bitaw matag individual. So ang full name niya, mo ang full name niya, yung batch 100, and then ang course, and then og your level. So kay mag-store man tag is mga student information. And then, so mo to siya. Third, and then kauman na mular ko na to sa part 2. So, sa part 2 is natin PHP to MySQL connection with TP. So, muna siya itong part 2, which is, sabi siya. So, muna siya itong which is a localhost. Then, so, diri na code. So, kini na code is ni siya kini nga, DB, kani nga file nga DB connected page with is mo na siya ang connection sa PHP connection na sa akong MySQL. So gamit na ako ni ang MySQL and so connect then close and open parenthesis. So kini na kuan is mo na siya ang kanina ito is mo na siya ang bitaw ang mag-error sa connection, like ipakita niya ang error sa message kani kung kalin din ang. So also it is important ni kay kanang god kini nga file is pwede niyo siya gamiton balik sa ubang PHP files bitaw. So pwede na siya. So and then sa part 3, which is asa tong part 3 yan. Asa tong part 3. So kaning part 3 ning retrieving data select query. So mo siya part 3 ning ABB natay Kanina nato na ba? So kanina nato na code is ano siya nagbutang ta diri og PHP. So sa part 3, part 3 ni siya is siya akong gi-display na ko tanang mga i-display na ko tanang mga student nga gikan siya sa database. So gigamit ako ang select from students, then kaning nagamit ko my squally underscore page underscore aso open and process para makuha na siya sa data kay mo na siya nagakuha sa data kada row, and then ginapakita niya sa HTML.
isa HTML table. So ito siya. And then after diri sa sa hardcore kaning insert operation then mag-create. So diri na to siya makita. So HTML. So as you can see diri hatay 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 diri from method then nagano ta din nagamit ang post method which is kani post method para mas secure siya. And then after gi-check gi-check na ko ang empty nga files before before na nimo inserting. So after nimo then ang insert into kay mag-save ni o mag-save ni siya og mga bagong students sa database. So mo to siya man siya na So and then next is kaning 5 yung update operation. So kaning sa 5 is direta sa sa PHP. Tantag PHP diya kaning edit student PHP. Mo na tong mo niya tong di kaning ID na get ID then select from student to ID. So gigamit na ako ang URL parameter which is ang ID para makuha kung unsang student ang gi-edit kung unsay student ang gi-edit mo na magamit kag URL parameter. So 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 ang which is kani so ang update student PHP like update student ang iyang full name, course, then ang year level, and then where ang ID niya. So ang so ang edit link kay mas siyang nag-pass sa student ID. Then after that, ang i-update na niya ang query kay mag-usab man siya kay usaban man to ni mga nag-exist record bitaw. So mo to siya. So dito sa part 6. So kaning sa part 6 delete operation. So makita na to diri sa butang tag um kaning sa part 6 mo ni ang butang tag delete operation delete student.php. So nagbutang tag diri get ID then delete from student where ID. So ang delete operation kay siya mo na yung mag-remove sa mga estudyante base sa ID kay gi-base ID. So nagagamit ta kana diri aning aning $_ get ID para may balan kung unsang record ang gi-delete. So ito siya diri sa part 7 kining handling form input correctly. So nag ni siya like nag to diri nag-select tag nag-select tag count then student from students and then select from students where search. So ang get kay nakuha na sa URL and then samtang siya samtang samtang ang post kay para ma-secure. So importante na validation para maano sa transaction. So diri to the part 8 ang kaning part 8 student dashboard.php. So student list ma-check na siya and then student count using count check siya and then search using Nelix and then ma-add edit delete buttons and then ma-reusable DB connection. So mo ni siya ang select count mo siya ang from students. So and then ang so ang kuan mo ang kaning student kaning dashboard PHP kanang murag naay mga CRUD system. So
Mo siya nag-combine sa tanang features sama sa real world application. And then ang database connection mo siyang reachable ng na research and then complete CRUD. And then after, so mo dire na to na siya maano, kita sa ano, ito, sa dire na to na makikita sa atong localhost. And then ito siya ang atong hardware siya. And then so meron na tong panel. So ito siya.